Kung ang Dream Team ay nabuo dahil yun ang unang beses na pinayagan ng mga NBA players na sumali sa Olympics, may isang team naman ang nabuo ng dahil sa unang beses na hindi nakakuha ng gintong medalya ang Team USA mula nang pinayagan ng mga professional basketball players sa Olympics, ang Redeem Team. Parang ang laking insulto sa kanila yon. Ika nga, natapakan ng ego. O nagulat sila ng ibang bansa ay pumapalag na sa Team USA. Dahil noong 2004 Athens Olympics sa Greece, sa unang laro pa lang sa preliminary round, tinalo ng Puerto Rico ang USA 92-73. Tinambakan ang dating nananambak. Ito ang unang beses na natalo ang isang US Olympic team na binubuo ng NBA players sa Olympics. Sobrang blowout ng score na parang wala sa script ang nangyari. Kaya isa itong malaking dagok sa confidence ng Estados Unidos at ng buong basketball world. Hindi lang yan, natalo din ang USA sa Lithuania sa group play 94-90. Kaya tuloy-tuloy ang pressure at pagdududa kung kaya ba talaga na mag-dominate gaya ng inaasahan. At sa semis, tinalo sila ng Argentina 89-81 at dito tuluyang nawala ang tsansa nila sa gold medal. Ang Argentina ay pinangunahan ng star guard na si Manu Ginobili. Talagang nag-perform ng malupit at pinakita na kaya nila talunin ang mga NBA legends. At sa uli, natalo man sila sa gold medal game, nakabawi ang USA ng maliit sa pamamagitan ng pagpanalo laban sa Lithuania, 104-96 para sa bronze. Dapat lang. Kaya sa sumunod na Olympics, 2008, Beijing, China, bumuo ang Team USA ng hukbong pandigma, pang resback para patunayan na pag nagseryoso ang bansa, sila pa din ang dapat nakilalanin na hari pagdating sa larong basketball. Pero sino-sino nga ba ang bumubuo ng Redeem Team? Unahin muna natin ulit sa utak ng team ang napiling pang resback na coach, si Coach K o Mike Krzyzewski, ang head coach ng Duke Blue Devils. Isang college o university men's basketball team sa NCAA. So hindi coach ng NBA ang pinadala dahil ang kailangan ng team ay team chemistry. At kilala si Coach K sa disiplina, strategic mind at kakayahang pag-isahin ang mga superstar na puno ng ego at talento. Siya ang nagdala ng mindset na we play as a team or we fail as a team. At siya rin ang naging pundasyon para sa training camp at bonding na nagpatibay sa Redeem Team bago pa man sila pumasok sa Beijing 2008 Olympics. Michael Redd, ang ace player ng Milwaukee Bucks, isa sa sharpshooters ng Redeem Team. Kilala sa kanyang mabilis at deadly jump shot. Hindi siya pinaka-star sa lineup pero palaging handa sa clutch moments at nagdagdag ng 3-point firepower sa team. Carlos Boozer, ang forward ng Utah Jazz, ang kumana sa inside scoring at rebounding ng team. Palaging handa sa paint at nagbibigay ng physical presence sa ilalim. Deron Williams, ang guard at tandem ni Carlos Boozer sa Utah Jazz. Siya ang nagdi-distribute ng bola, nagsiset up ng plays at tumutulong panatilihin ang tempo ng laro para sa buong team. Kung may Stockton at Malone ang Jazz noon sa Dream Team, si Williams at Boozer ang bagong version nila noon sa Dream Team. Tayshaun Prince, forward ng Detroit Pistons, isa sa versatile defenders ng Redeem Team. Kilala sa kanyang kakayahang bantayan ng kalaban at tumulong sa fast breaks. Nagbibigay ng balancing depensa at opensa sa team at very switchable defender. Dwight Howard, center ng Orlando Magic, ang pangunahing presence sa paint ng Redeem Team. Kilala sa rebounding at shot blocking. Nagbibigay ng proteksyon sa depensa, solid na inside presence at sadya namang magdadalawang isip pumasok sa loob ang kalaban pag nasa ilalim siya. Jason Kidd, guard ng New Jersey Nets, isa sa veteran leaders ng koponan. Siya ang nagdi-distribute ng bola, nagsiset up ng plays at nagbibigay ng karanasan sa team, lalo na sa pressure moments sa laro. Chris Bosh, forward center ng Toronto Raptors noong 2008. Isa sa mga underrated but important pieces ng Redeem Team. Hindi siya leading scorer pero siya ang nag-lead sa rebound at gumanap na versatile defensive role sa team. Alam niya ang purpose niya sa squad at gumawa ng mga bagay na minsan hindi lumalabas sa stats pero malaking tulong sa gold medal run. Chris Paul, ang superstar ng New Orleans Hornets, ang point guard ng Redeem Team. Siya ang steady hand na nag-control ng laro. Nag-lead ng team sa assist at tumulong panatilihin ang tempo ng opensa.
Sa gold medal game kontra Spain, nakakuha siya ng 13 points at 5 assists para makatulong sa pagkapanalo ng gold medal. Carmelo Anthony, forward ng Denver Nuggets, isa sa primary scorer ng team, kilala sa kanyang clutch shooting at ability na gumawa ng points sa mahihirap na moments. Siya ang nagbibigay ng offensive punch sa team, lalo na kapag kailangan ng mabilis na puntos. Wala ding daga sa dibdib at literal na palaban. Dwayne Wade, guard ng Miami Heat, kilala bilang The Flash dahil sa bilis niya sa laro, ang leading scorer ng Redeem Team sa Olympics na may average na 16 points per game. Mas mataas pa kaysa kina LeBron at Kobe sa team. Sa gold medal game kontra Spain, gumawa siya ng 27 points bilang ambag sa team para makuha ang gold medal ng USA. LeBron James, forward ng Cleveland Cavaliers, si The King, isa sa pinaka-importanting players ng Redeem Team. Siya din yung pabawing-pabawi dahil kasama din siya sa Bronze Team USA noong 2004 Olympics. Pero sa Beijing Olympics, isa siya sa top performers. Umabot ng 15.5 points, 5.3 rebounds at 3.8 assists kada laro. At nanguna rin siya sa steals para sa team. Nagpakita ng kanyang all-around game at leadership sa court. At last, ang nagbigay ng spark at gasolina sa team, Kobe Bryant, guard ng Los Angeles Lakers, ang puso ng Redeem Team sa Beijing Olympics. Hindi lang siya scorer, kilala rin sa relentless defense at clutch plays at palaging nag-aangat ng laro ng buong team sa mahihirap na moments. Sa gold medal game kontra sa Spain, ramdam ang kanyang leadership at competitive fire na nagbigay ng edge sa Team USA para makuha ang gold medal. Walang teammate sa kanya. Pag nakita mo yung mukha niya sa laro, mukhang talagang hindi siya nagbibiro. Ang lineup na yan ay naging sapat para makuha ang 8-0 sa Olympics na may average na lamang na 27.9 points. Walang labang dikit. Lahat natikman ang pait ng paghihigante ng Team USA. Tinalo nila ang Australia sa quarterfinal, ang pagbawi sa Argentina sa semifinal. At sa gold medal game, medyo pumalag ang Spain. Mas handa at mas kumpiyansa, hindi tulad sa group game. Mababa lang ang margin sa umpisa at halos maging palaban ang mga Espanyol hanggang sa huling quarters. Pero muling pinakita ng Redeem Team ang kanilang puso sa laro nang iuwi nila ang panalo at bawiin ang gintong medalya pabalik ng kanilang bansa. From embarrassment sa Athens 2004 hanggang gold medal redemption sa Beijing 2008. Ipinakita ng Redeem Team kung paano bumangon, magtrabaho bilang isang tunay na team at patunayan na ang Team USA pa rin ang standard sa basketball. Ayoko sanang itanong to, baka may mag-away na namang LeBron at Jordan fans. Pero sige, sino ang mas malakas at mas memorable? Ang original Dream Team ng 1992 o ang Redeem Team ng 2008? Hihintayin ko yung comment mo sa baba. Paki-like and share ng ating video at palambing na din ang ating channel. Baka naman, isang pindot lang naman yan para updated ka sa mga gantong klaseng NBA kwentuhan.